Anong ginagawa mo kapag hindi ka niya pinapansin? Hahabulin mo ba siya, ite-text ng 2 beses, o magpapanggap na parang wala lang sa'yo? Hayaan mong iligtas kita sa pagkakamaling ginagawa ng halos lahat ng lalaki. Dahil kapag ang isang babae ay nagsimulang umiwas o manahimik, hindi ito laging dahil nawala na siya ng interes. Minsan sinusubukan ka lang niya, minsan laro lang ito ng kapangyarihan, at sa iilang pagkakataon, labanan ito ng ego. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo kung paano mo mababaliktad ang sitwasyon nang hindi mo kailangang magsalita ng kahit anong desperadong salita. Matututo kang kumilos na may malamig, matatag, at kalkuladong galaw. Malalaman mo kung paano mo masisira ang ego niya nang hindi nawawala ang sariling dignidad. At higit sa lahat, matututunan mo kung paano maging tipo ng lalaking hindi niya kailanman kayang balewalain. Aalis kang may dalang estratehiyang sobrang simple pero sobrang mapanganib sa utak. Para kang nandadaya sa sistema. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan mo. Dahil ang isang tunay na stoic, hindi basta-basta nagre-react. Nagkakalkula siya. At bago tayo magpatuloy, may espesyal akong inihanda para sa iyo. Isang libreng e-book na tinatawag na The Female Mind Control Handbook. Inilalahad nito ang mga lihim kung paano mo mapapahangad sa iyo ang kahit sinong babae. Kunin mo na ito. Ang link ay nasa description o sa nakapin na komento. Tara na, simulan na natin. Una, ang pagiging walang pakialam ang pinakamalakas na tugon. Kapag hindi ka pinapansin ng isang babae, ang instinct mo ay kumilos, magsalita, ayusin ang sitwasyon, bawiin ang kontrol. Pero ang isang stoic na lalaki ay kabaligtaran. Nanahimik siya, hindi dahil sa galit o sama ng loob, kundi dahil sa lubos na kawalang pakialam. At yan kaibigan, ang pinakamalakas na mensaheng maaari mong ipadala. Tingnan mo, karamihan sa mga babae ay umaasang magkakaroon ka ng reaksyon, kalituhan, inis, o kahit kaunting pagmamakaawa na lalong nagpapalakas sa ego nila. Sinasabi nito sa kanya, hawak ko pa rin ang kontrol. Pero kapag sinalubong mo ang pananahimik niya ng iyong sariling katahimikan, nagsisimulang mabasag ang ego niya. Bakit? Dahil ang katahimikan ay parang blankong canvas, at ang mga tao may tendensyang punan ang mga blankong espasyo. Magsisimula siyang magtanong, sobra ba ako? Bakit siya hindi nagre-react? Wala na ba siyang interes? At sa isang iglap, nabaliktad mo na ang sitwasyon. Ang kawalang pakialam ay nagsasabing, hindi ko kailangan ng atensyon mo para mapatunayan ang halaga ko. Hindi ako humahabol ng kumpirmasyon. Pinipili ko kung sino ang karapat-dapat sa oras ko at hindi ka nakabilang doon. Ang kagandahan ng pagiging stoic ay hindi lang nito pinoprotektahan ang pride mo. Ginagawa ka nitong hindi mahulaan. At ang mga lalaking hindi mahulaan, sila ang hindi makakalimutan. Kaya sa susunod na tumahimik siya, huwag kang matitinag, huwag kang mag-post ng mga pamisteryosong kwento, huwag mong piliting patunayan ang halaga mo. Basta't tahimik kang maglaho, may kumpiyansa, may kontrol. Hayaan mong magutom ang ego niya sa katahimikan. Hayaan mong questionin niya ang akala niyang alam na niya, dahil ang kawalang pakialam ay isang kapangyarihang halos walang lalaking ganap na natututuhan. Pangalawa, ang hindi nangangailangan at lalong walang inaasahan. May isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa ma-reject. Ang kailanganin mo ang isang taong unti-unti nang lumalayo. Dito nadadapa ang 99% ng mga lalaki. Umaasa sila sa closure, umaasa sila sa respeto, umaasa sila sa kaunting dignidad. Pero ito ang masakit na katotohanang itinuturo ng pagiging stoic. Ang pag-asa ay isang bitag.
Kapag hindi ka na pinapansin ng babae pero umaasa ka pa rin na magpapaliwanag siya, mag-aalala o sasagot, ibinigay mo na sa kanya ang buong script. At alam na niya kung paano ito magtatapos. Ikaw ang nalilito, siya ang may kontrol, at ang ego mo, wasak. Pero ang lalaking walang kailangan, siya ang bumabasag sa eksena. Hindi lang siya basta umaalis siyang walang kahit anong emosyonal na pagkakautang, walang paghihiganti, walang laro. At yan ang mas nakakayanig sa ego ng babae kaysa sa kahit anong insulto. Dahil kapag ipinakita ng lalaki na hindi siya apektado, nabuo siya sa sarili, na hindi niya kailangan ang presensya ng babae para maramdaman ang halaga niya, nagiging untouchable siya. Ang susi dito ay hindi ang maging walang emosyon. Ang susi ay ang makontrol ang sarili mong emosyon. Pwede mong maramdaman ang sakit, pero hindi mo ito kailangang ipakita. At kapag napansin niyang wala na siyang impluwensya sa emosyon mo, doon nagsisimulang magbago ang ihip ng hangin, maging lalaking walang inaasahan. Dahil sa mundong puno ng mga lalaking laging may hinihingi, ang lalaking walang hinihintay ay ang pinakamapanganib na presensya. Pangatlo, ang echo effect. Gusto mong makaganti. Gusto mong pagsisihan niya kung bakit siya lumayo. Kung ganon, mawala ka ng napakalalim hanggang sa maging mas malakas pa ang katahimikan mo kaysa sa presensya mo noon. Ang tawag dito ay echo effect at isa ito sa pinakanakakaligtaang sandatang psikolohikal na pwedeng gamitin ng isang stoic na lalaki. Ganito ito gumagana. Kapag bahagi ka ng buhay ng isang tao, lalo na sa emosyonal na aspeto, bumubuo sila ng ritmo sa paligid mo. Ritmo sa pagte-text, sa atensyon, sa presensya mo. Pero kapag bigla kang nawala, walang paliwanag, walang ingay, nabubuo ang isang emosyonal na puwang. At yang puwang na yan, nagsisimulang umalingaw-ngaw. Lalong lumalakas ang katahimikan mo habang lumilipas ang oras. Bawat sandaling wala siyang naririnig mula sa'yo, ang mismong kawalan mo ang nagiging stimulus. Pinipilit ng isip niyang ulit-ulitin ang huling interaksyon ninyo. Napipilitan siyang suriin kung ano ang nangyari. At bigla, siya na ang nagre-replay ng lahat. Chine-check niya ang profile mo, napapansin niya ang pananahimik mo. At ang ego niya, hindi nito kayang tiisin ng ganitong salamin. Dahil ang takot ng mga babae ay hindi ang pagkawala mo. Ang kinatatakutan nila ay mapalitan ng kawalang pakialam mo. Gamitin mo ito sa iyong pabor. Huwag mo siyang i-text. Huwag kang sumagot. Huwag mong ipaliwanag. Hayaan mong malunod siya sa katahimikan. Hayaan mong multuhin ng pagkawala mo ang ego na minsang ginamit laban sa'yo. Dahil kapag naglaho ka ng walang kaguluhan, ikaw na ang nagiging kaguluhan. Pang-apat, baliktarin mo ang salamin. Kapag hindi ka pinapansin ng babae, tandaan, ang pinakamalakas mong sandata ay hindi salita, kundi refleksyon, at hindi yung self-help na tipo. Ang tinutukoy ko ay psychological warfare. Magiging salamin ka, sobrang linaw, sobrang matapat, na hindi ka na niya kayang tingnan nang hindi niya nakikita ang sarili niya at lahat ng ginawa niya. Ganito kung paano, hindi ka mag-aakusa, hindi ka magpapaliwanag, hindi ka magre-react. Hayaan mong ang bago mong lifestyle, ang kalmadong kilos mo, at ang pagtaas ng antas ng presensya mo ang magsalita para sa'yo. Kapag chinek niya ang stories mo at nakita niyang hindi ka apektado. Kapag nalaman niya mula sa iba na mas umaangat ka kahit wala ang validation niya. Kapag ang enerhiya mo ay lumipat mula sa anong nangyari tungo sa sino ka na nga ulit, doon siya matataranta ng malalim sa loob. Ito ang stoic method ng ego reversal. Pinipilit mong makita niya ang ginawa niya,
hindi mula sa sarili niyang pananaw, kundi sa epekto nito sa isang taong hindi nakiusap, hindi humabol, at hindi sumuko. Ang salamin ay tahimik, pero nagpapakita, nagsisiwalat, at hinahayaan ang tumitingin na harapin ang katotohanan. Kaya maging salamin ka. Hayaan mong ipakita ng katahimikan mo ang kababawan niya. Hayaan mong ipakita ng pag-unlad mo ang pagkawala niya. At panoorin mo kung gaano kabilis matunaw ang ego kapag hinarap ito sa sarili nitong refleksyon. Panglima, maging nasa lugar kung saan wala siya. Gusto mong durugin ang ego niya? Huwag mo siyang i-block. Huwag mo siyang i-ghost. Basta't magsimulang magpakita sa mga lugar kung saan wala siya. At siguraduhing alam niyang wala ka na sa orbit niya. Dahil walang mas sumasakit sa ego ng babae kaysa sa mapagtantong hindi na umiikot ang mundo mo sa kanya. Ito ang psikolohiya nito. Kapag hindi ka na nagpapakita sa mga lugar kung saan inaasahang kanyang nandoon, lumilikha ka ng psychological dissonance. Napapansin niya ang puwang. Hindi mo na tinitingnan ang stories niya. Nakikita niyang hindi mo pinapansin ang mga bagong post niya. Napapansin niyang dati, palagi kang nasa ganitong lugar, pero ngayon, nagpo-post ka na mula sa mga lugar na wala siyang access. Doon nagsisimula ang pagkalito niya. At sa kalituhan, doon namamatay ang ego. Karamihan sa mga lalaki, sinusubukang makuha siyang muli sa pamamagitan ng pagiging mas visible. Pero ang ginagawa lang nila ay lalo siyang binibigyan ng kontrol. Ang stoic na lalaki, binabawi ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagiging strategically invisible, hindi para magtampo, hindi para manipulahin, kundi para ipakitang hindi siya nabubuhay sa mumo ng atensyon. At kapag na-realize niyang hindi ka na niya kayang abutin gaya ng dati, sa digital man o emosyonal na paraan, guguho ang kontrol niyang pilit niyang hinahawakan. Kaya lumayo ka ng may dahilan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa respeto sa sarili. At hayaan mong maramdaman niya ang kirot ng pagkawala mo sa mismong mga lugar kung saan akala niya hindi mo siya kailanman iiwan. Pang-anim, ang huling galaw ng kapangyarihan. Ang pinakamapanganib na hakbang ay hindi ang pananahimik, hindi rin ang pagkawala. Ang tunay na bagsik ay nasa mismong pagbabalik mo bilang isang taong nagbago. At hindi para makuha siyang muli, kundi para ipakita sa kanya kung ano talaga ang nawala sa kanya nang pinili kanyang baliwalain. Ito ang twist na halos walang lalaking ginagamit. Tatahimik ka, mawawala ka, mag-e-evolve ka, tapos babalik ka, hindi sa inbox niya, hindi sa pintuan niya, kundi sa mundo, bilang bagong ikaw. Nagbago na ang katawan mo. Umangat na ang social circle mo. Nakabuo ka na ng mas makabuluhang buhay habang siya ay abala sa laro. At ngayon, nagbabalik ka bilang bersyon ng sarili mong magpapatanong sa kanya, paano ko to pinalampas? Ito ang huling stoic na galaw. Hindi ka kumilos para bumalik siya. Nagbago ka sa punto na kahit anong pilit niya, hindi ka na niya kayang makuha ulit. Hayaan mong panoorin ka niya. Hayaan mong masilayan niya ang lalaking lumitaw mula sa pananahimik niya. Gaya ng mandirigmang lumalabas mula sa apoy. Dahil kapag na-realize niya na ang pagbaliwala sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali niya, kapag na-realize niyang wala na siyang access sa bagong ikaw, doon tuluyang guguho ang ego niya. Kaya tandaan, hindi ka nagre-react, nagbubunyag ka. Hindi ka sumasagot, binubuo mo ang sarili mo muli. At kapag bumalik ka, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo, hindi mo lang siya nalampasan. Binago mo ang buong laro. Tingnan mo kapag binaliwala ka ng babae, hindi lang iyon basta sandali. Isa iyong mensahe. Isang salamin. Isang laro. Pero hindi mo kailangang makipaglaro.
Dahil ang stoic na landas ay hindi humahabol, hindi nagmamakaawa, ito ay nagtatayo, ginagawang kapangyarihan ang katahimikan, ginagawang obsesyon ang pagkawala, at higit sa lahat, ginagawa kang lalaking hindi malilimutan. Kaya hayaan mong mag-utom ang ego niya. Hayaan mong lumaki ang mga tanong sa isip niya. At habang siya'y nagtataka kung ano ang nangyari, ikaw ay nasa ibang antas na. Mas matalim, mas mataas, hindi na maaabot. Dahil sa dulo, ang maaalala niya ay hindi ang mga sinabi mo, kundi ang katahimikan mo. Hindi ang presensya mo, kundi ang pagkawala mo. At higit sa lahat, maalala niyang hindi mo winasak ang ego niya sa pamamagitan ng kalupitan. Winasak mo ito sa pamamagitan ng pagiging lalaking hindi niya na muling makokontrol. Kung ang video na ito ay nagpasiklab ng apoy sa loob mo, kung sawa ka na sa habulan at handa ka ng tumindig, sumali na sa members-only room ngayon. Doon mo maa-access ang eksklusibong deep dive content na hindi ko kailanman ipinopost sa publiko. Advanced Stoic Techniques for Emotional Control and Attraction at isang libreng e-book. Silence, Power, Obsession. The Stoic Strategy Women Can't Resist. I-click lang ang link sa ibaba para sumali. Wala nang hula-hula, wala nang laro, resulta lang, maging lalaking hindi niya kayang balewalain. Magkita tayo sa loob.